Kabilang sa mga idineklara na isang opisyal o kawani ng gobyerno sa kanilang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ang kanilang mga utang. Sa pagbusisi ng GMA News sa SALN ng mga kandidato sa pagka-vice-presidente, lumalabas na may utang nga ang ilan pero hindi nakadetalye kung kanino o saan. Nakatutok si Rafi Tima. Sina Chis Escudero at Sunny Trillanes, kapwa may dineklarang personal loan sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mula 1998 hanggang 2011 kay Escudero, mula 2012 hanggang 2014 naman kay Trillanes. Sa ilang taon nilang paglilista sa mga ito, hindi nila inilagay kung sino-sino ang kanilang mga pinagkakautangan at kung tigmagkano ang kanilang pagkakautang sa mga ito. Malinaw sa guidelines na inilabas ng Civil Service Commission, dapat kumpleto ang detalye ng mga liabilities sa SALN. Hindi okay yun. Sa akin kasi ako dito member ng Review and Compliance Committee, pinababalik ko yun. Kasi ang form natin nagre-require eh. O meron kang loan, sabihin mo kung sino yung creditor mo. Ang personal loans ni Escudero mula sa 10 million pesos noong 2010, bumaba sa 1.5 million pesos noong 2011 at tuluyang nawala noong 2012. Mula 2000 hanggang 2004, naglista rin siya ng mga bayarin sa real estate na nasa 3.5 million pesos. Sa parehong panahon, may deklarado siyang lote sa Capitol Hills Golf Club Subdivision sa Quezon City. Pero noong 2005, hindi na nakalista sa kanyang SALN ang utang at ang lote. Noong mga panahong yon, hindi kinailangan na ideklara kung sino. Wala namang requirement ang SALN law natin na sabihin kung sino yon. Karamihan, actually, mga kamag-anak ko, pinakamalaki doon sa nanay ko. Sir, yung inutang niyo sa nanay niyo, para saan po yun? Kasi bagong kasal ako noon eh. Para sa kasal? Sa pagsisimula, nag-renta lang kami noon. Unti-unti naming nabayaran yung aming bahay in the span of I think 6 or 8 years. Si Trillanes naman mula 1 million pesos noong 2012, naging 3.2 million pesos ang kasalukuyang halaga ng personal loans. Nagdeklara rin siya ng housing loan sa Pag-ibig at car loans sa 3 bangko. Sa ipinadala niyang pahayag sa GMA, hindi sinagot ni Trillanes kung bakit hindi nakalista sa kanyang SALN kung kanino siya may utang at kung tigmagkano ang utang niya sa mga ito. Mula raw ito sa kanyang mga kamag-anak at ginamit raw niya ang perang inutang para pambili ng ilan sa kanyang mga ari-arian at panggastos sa eleksyon. Ayon sa Philippine Institute of Certified Public Accountants, kailangang maging mas mahigpit ang gobyerno sa pagtanggap ng SALN. Maaari raw kasing makapagtago ng yaman ng public officials at employees sa pamamagitan ng personal loans dahil hindi naman hinihingi sa SALN na magbigay ng dokumento kaugnay nito. Ang personal loan, generally, walang dokumento. Oo. Ngayon, pwede ka makapagtago doon dahil hindi mo ma-justify yung pinanggalingan ng iyong cash. Ang sabi mo, inutang ko doon sa kaibigan. Tinawagan mo yung kaibigan, sinabi mo, kumuha ako sa iyo ng 100,000 para maging pambayad ko dito sa utang. Pero ang totoo noon, dito walang utang. Bukod sa pagiging pinakamayamang kandidato sa pagka-vice-presidente, si Bongbong Marcos rin ang may pinakamalaking pagkakautang. Mula mahigit 34 na milyong piso noong 2012, naging 27 milyong piso ito noong 2014. Karamihan mga property loans mula sa 2 bangko. Ang isa, hindi pa nabayarang stocks ng kanyang kumpanya. 2012 nagsimula si Marcos na magdeklara ng mga liabilities, bagamat 2009 at 2011 pa napa sa kanya ang ilan sa mga ari-arian na binabayaran niya sa pamamagitan ng mga perang inutang. Si Alan Peter Cayetano at Leni Robredo nagdeklara naman ng mga pagkakautang mula sa kanilang mga kamag-anak. Si Robredo, mula 5.75 million noong 2013 na utang sa kanyang ina at mga kaanak ng yumawang kabiyak na si dating Secretary Jesse Robredo, umabot ng halos 7 milyong piso sa sumunod na taon. Sa pahayag na ipinadala ng kampo ni Robredo sa GMA News, ang mga perang inutang ay ginamit daw niya para pangtustos sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na matapos pumanaw ang kanyang asawa. Si Cayetano naman, ang utang sa kanyang ina na 1.5 million pesos noong 2005, naging 3.5 million pesos noong 2014. Meron din siyang inilistang housing loan mula sa Pag-ibig. Si Gringo Unasan ni Minsay di nagdeklara ng anumang pagkakautang sa kanyang mga SALN mula 2001. Taon-taon, lumalago naman ang kanyang net worth o yaman. Ilang ulit nang sinubukan kunin ng GMA News ang panig ni Senador Marcos, Cayetano at Unasan, pero wala pa silang ibinibigay na pahayag hanggang ngayon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.